ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe, san man pumunta. Makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y Good afternoon guys, today is Monday, February 16. So nandito na tayo ngayon sa Saskatoon at kaninang umaga or ano ba yun, around 1 PM umalis tayo ng Regina dahil lalapit tayo papunta ng Edmonton dahil magdi-deliver tayo bukas. So today is family day. Yun ang problema sa isang truck driver. Walang holiday sa atin dahil nga dala ng trabaho, dahil nga long haul truck driver tayo. Kaya yun. Okay lang yun dahil nung Valentine's nandun tayo sa bahay at nakabanding natin yung family, mga anak ko at birthday ng anak ko. So yun, okay na rin yun. Nandun tayo ng Sabado at Linggo. So ngayon Monday, tatakbo na tayo at papunta ng Edmonton. So nandito tayo ngayon sa Saskatoon para mag-diesel. Andito tayo sa Flying J. Ayan. Flying J. Ayan, bagong renovation yung driver. Welcomes driver. Yung driver facilities. So tahimik ngayon kasi holiday oh. So mag-diesel muna tayo at pag-usapan natin yung about sa pinost ko na hiring. So syempre malamig pa rin dahil minus 7 feels like minus 18. So malamig pa rin. Jacket tayo at tatapon tayo ng basura. Ito ang mahirap sa truck driver or long haul truck driver ay lagi talaga tayong malayo sa family. Kaya yung mga yung pinost ko na about sa hiring, mga nag-a-apply or nagtatanong sa akin, tinatawagan ko muna guys. So guys, sinasabi ko na doon kayo mag-comment sa YouTube dahil hindi gaano sa mga scammer. Hindi katulad sa Facebook, pag nag-post ako doon at nagbigay ako ng number ko, napakaraming tumatawag sa akin ng mga scammer. Wala pa nga akong post na mga pero alam ng mga taga-Canada yan na may mga tumatawag na mga scammer, hindi sumasagot. So yun, kaya hindi ako nagbibigay ng number doon sa Facebook. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, doon kayo mag-comments. Please panoorin nyo yung video para may idea kayo kung ano ang hinahanap ng employer. At doon ko ibibigay yung contact number ko. Kaya sabi ko, doon kayo, panoorin nyo mabuti yung video at doon kayo sa YouTube mag-comments. Or dito, pwede rin kayo mag-comment sa video na ito at sa mga nagpaplano mag-apply. Kaya ngayon sinasabi ko, advantage yun sa mga taga-Ontario. Pero dito sa Western, ipo-forward pa rin natin sa employer yung information. Then ito nga pala guys,
hindi ko kayo inihinga ng resume, walang money involved dito, kaya ano, sa mga nagtatanong kaagad kung magkano sweldo, wala rin akong alam kung magkano. So, ikaw at ang employer ang mag-uusap about sa salary nyo. Dahil confidential kasi yan. Hindi ko tinanong sa employer kung magkano rate, magkano per hour, magkano per miles. So, para kayo na magtanong doon. Ito, sinishare ko lang na hiring yung company sa mga lalong-lalo na sa mga wala pang napasukan na magandang trabaho, walang napasukan na sa mga tulad ng mga bagong license na wala pang experience dito sa Canada. Nagbabaka sakali lang tayo na baka magawa ng paraan ng employer. Kasi sa pagkakaalam ko, katulad ko, hindi naman ako basta-basta lilipat sa ibang company, di ba? So, sa ibang mga may experience na dito at maganda yung pinanggalingan nila, hindi rin sila lilipat basta-basta basta-basta dito sa company namin. Dahil lalo't lalo na, lagi kong sinasabi, mahirap ang trabaho namin. Kaya tinatawagan ko muna talaga, sinasabi ko kung anong meron dito sa amin, sinasabi ko kung anong trabaho namin, dahil ayoko na mapasubo yung isang tao na nag-apply, baka sakali tapos hindi pala gusto ang trabaho dahil mabigat, di ba? So yun, wag niyo masamain itong pinost ko na about sa hiring. Wala akong hinihingi na na pera sa inyo. Between sa inyo lang yan, ng employer at ng so walang money involved yan. Ako ay nagbabaka sakali lang na maipasok ko kayo. So yung information nyo, dinirect ko yan sa mismong dating may-ari ng kumpanya namin. Direct mismo tinitext ko yung hinihingi ko sa inyo na information. So kaya kung tinawagan kayo or in-email kayo, please bigyan nyo naman ako ng feedback para may idea ako na hire ba kayo o hindi, or in-email ba kayo tapos hindi kayo na qualified. Balitaan nyo pa rin ako kasi binalitaan ko nga kayo, di ba? Then at ano pa ba sasabihin ko? Nagsishare lang ako guys, hindi itong company namin matagal na itong hiring, matagal na nag-hiring dito lang inside sa Canada. Walang LMIA ang kumpanya namin, hindi sila nag-hiring outside sa Canada tulad ng Middle East, Europe, Pilipinas, kung saan man kayo labas sa Canada, hindi sila nag-hiring kasi wala nga ang LMIA yung company namin. Itong kumpanya namin matagal na sila nag-hiring dito inside sa Canada, pero hindi ako nag-post na hiring kasi ayokong umapila, ayokong pumapapil-papil. Nagawa ko lang ito kasi nga tinawagan ako ng big boss kung sino yung nag-hire sa akin, kung sino ang nagtanggap sa akin. Ang sabi niya, kung may kakilala ka, may kaibigan ka, or may followers ka na gusto mag-apply, kunin mo lang information, i-text mo sa akin, titingnan natin kung ano magagawa ko. Yun lang ang sinasabi niya. So walang money involved dito. Kung ikaw wala pang may license ka ng class 1, babaka sakali lang tayo kasi po-forward ko yung information nyo sa employer. Basta may class 1 license lang kayo. Alright? So yan, wala akong hinihinging pera sa inyo At ito, kung hindi tumawag sa akin yung employer, hindi talaga ako magre-recommend ng ng mga gustong mag-apply kasi may nangyari na nga sa akin yan, hindi tumagal. Siyempre nakakaya sa company. Pero ito, sila naman mismo ang ang nagsabi na baka may kakilala ako, kaibigan or followers. So natuwa naman ako dahil sila mismo nag-open yan, di ba? So pagkakataon niyo na ito sa mga may license na wala pang trabaho, or may mga trabaho kayo pero hindi kayo happy sa isang kumpanya nyo or sa kumpanya nyo, try nyo, wala namang mawawala, di ba? So yun, good luck sa inyo balitaan nyo ako kung tinawagan kayo or in-email kayo ng employer. Basta paalala ko lang guys, mabigat yung trabaho namin pero ini-enjoy lang namin. Basta masaya ka lang sa ginagawa mo, hindi mo ramdam yung pagod. Alright, so tara, mag-diesel muna tayo. Natin ang fuel card. Ay, sobrang init.
sa atin to dahil nakakabili tayo ng kape, pagkain, na points lang ang gamit natin. Lakas ng hangin, ano? Ayan. Andungis si Kenji, oh. Andungis si Kenji. Spring na kasi kaya maputik na. Tire check, mga bolts, kabilaan. Ang laki talaga ng Flying J. Pag nakikita ko to, nangangarap ako lagi. Pag nakikita ko yung Flying J, okay yung mga lights natin. Babalik yung pangarap ko na magkaroon tayo ng ganito. Marami, siguro mga 100 truck ang nakaparada dito eh. Oops. Itong truck stop na to, aabutin ng 100 ng parada. Kaya napakaganda. Linis tayo salamin. Dito, ikaw rin maglilinis. Sa Pilipinas may tagalinis ng may gasoline boy. Dito, solo mo. Pinicturean tayo
So tapusin muna natin to guys. Sobrang lamig. Parang summer na itsura pero napakalamig pa rin kasi -7 din ang feels niya ay -18. So mahangin. Sakit sa tenga. Yung itsura ng Saskatoon parang summer na. Ang dry na, wala nang snow. Ano? Dry na. Wala nang snow. Mas lalo sa Alberta ngayon. Parang summer na talaga. Mainit na sa Alberta. Kaya maganda ng weather. So yun guys, good luck sa mga yung mga hinihingi ko sa inyo na information na tapos forward natin sa employer ay wait nyo na lang yung email nila or tatawagan kayo kung selected kayo. Then wala tayong magagawa kung hindi kayo in-email dahil hindi kayo qualified, di ba? Pero pag in-email kayo at tinawagan kayo, ibig sabihin interesado sila sa inyo. So tayo nagbabaka sa kakali lang naman. Wala namang mawawala sa atin dahil gusto rin naman talaga natin makapasok kahit na wala pa tayong experience. Dahil talaga sa ngayon halos lahat ng company, malaki o maliit, kailangan nila ng experience. So ito, tinanong ko naman sa employer kung tatanggapin nila kahit walang experience. Eh sabi nga ni boss, titingnan niya raw at parang i-propose niya sa pinaka main sa Contrans. So walang mawawala, di ba? Babaka sakali lang tayo kasi wala tayong experience. Pero ang alam ko, yung employer natin ay maka-Pilipino. So balitaan nyo na lang ako. Halimbawa in-email kayo sa lahat ng hiningihan ko ng sa lahat ng nakausap ko, sa lahat ng tinext ko, eh balitaan nyo na lang ako kung tinawagan kayo or in-email kayo ni boss. So good luck na lang sa atin, good luck sa inyo. At yun, ingat-ingat pa rin at takbong pogi lang. Sinsan. Sorry sa tayo guys. Okay. Bagong renovate itong Flying J Saskatoon. Sa shower, mas pinaganda pa nila. Washroom, driver lounge. So mas lalo pa pinaganda. Yan ang kagandahan sa Flying J. Pag nakikita ko talaga itong Flying J, bumabalik yung pangarap ko na sana manalo tayo sa loto para magkaroon tayo ng ganito sa Pilipinas. Isang malaki at maganda at safe na truck stop. Diba? Dami nakaparada dito. Siguro may mahigit 20 nakaparada dito sa left side lang. Iba pa tong gitna, harap talikuran niya sila. Iba pa yun nandoon. Kaya napakalaki na itong truck stop na to. Oh, may flat nose pa So dito hilera na to may may 30 o 40. Tamo parking guhit